And thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin, to my kids, Tristan and Kara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paolo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Senator Manny Villar. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. Narinig niyo po yun? Oh, idol niya pala yung magulang niya, si Cynthia Villar, Manny Villar, kasi ang gusto daw ni Villar na to, yung anak, sino nga ito, si Camille, no, magserbisyo sa mga Pilipino at tumulong sa mga Pilipino. Maniniwala po ba kayo sa sinasabi nito? Yun daw yung gusto niyang gawin. Magserbisyo sa mga Pilipino, tumulong sa mga Pilipino. Totoo ba yan, Camille Villar? O baka kayo yung pahirap sa mga Pilipino? Kasi yung prime water nga tingnan nyo, palaging issue yan. Wala kayong ginagawa. Tapos, kung talagang gusto nyo mag-serve or magserbisyo sa mga Pilipino, gusto nyo tumulong sa mga Pilipino, bakit yung nanay mo bastos? Diba sabi mo, gusto mo maging tulad ng nanay at tatay mo? O anong ginawa ng nanay at tatay mo? O, mga security guard, minamaliit. Diba? Sinisigaw-sigawan. O, ganyan yung pamilya nyo. Pahirap kayo sa mga mahihirap, pero ginagamit ninyo yung mga mahihirap. Tapos ngayon magdadrama ka dyan. Prime water nga, palagi pong issue yan. Wala pong pagbabago. Diba? Ay, naku po. Anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayong lahat sa ating mga uploads. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, nako, magkita-kits po tayo sa Facebook mga pre. Follow na po, same lang yung ating pangalan, Ballpoint Man 2.0. So ito ngayon yung ating bibigyan ng reaksyon, itong kadramahan ni Villar. Nakakalimutan ko palagi yung pangalan mo. Basta anak ni Villar, sino nga ito? Na-mention ko na kanina. Medyo talagang pag hindi ko trip, kinakalimutan ko yung pangalan. Si Camille. Camille Villar. Diba? Grabe yung drama. Kala mo naman talagang tutulungan yung mga Pilipino. Wag nga kami. Diba? So, eto na. Pakinggan po natin yung kanyang mga trip dito. Okay. And thank you for helping me achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Sa lahat ng mga kababayan na pinangakuan ni Cynthia Villar ng lupa, pag binoto nyo daw po sila, may lupa kayo. Congratulations, napakatangan nyo. Pinangakuan ni Cynthia Villar ng lupa. Congratulations. Vote buying po yun. Hindi ko nga maintindihan sa Comelec. Takot ba dito sa mga Villar? Ano bang meron? Bakit? Alam nating makapangyarihang pamilya itong mga Villar, pero di ba dapat pagbatas ay batas? May video na nga, binalita na yun sa News 5. Di ba? Vote buying. Kapalit ng boto, bibigyan ka ng lupa. Si Cynthia Villar may sabi nun kaya congrats. Salamat daw, sabi ni Camille. Salamat daw sa pagbuto. Next ano na naman, 2031? 2031. Pagtatakbo ulit si Camille ay abangan nyo, asahan nyo malalaki na naman mga tarpaulin yan at may mga paalala na naman na mag-ingat kayo sa kalsada. Pero ngayon wala mo nang paalala, panalo na Hindi, pakitang tao lang kasi. So, yun, tuloy natin.
iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating Yo, mga pangarap nyo sa sarili nyo, matupad. Tama? Oo, yung mga pangarap nyo sa sarili nyo, Camille, matupad. Oo, congratulations ha. Oo, isa ka ng senadora ngayon. Oo, congrats. At least yung mga pangarap mo, matutupad na. Ha? Salamat ha sa, panggagamit mo sa mga Pilipino. Ha? Oo. Salamat din ha sa sagot mo. Pro-Philippines o pro-China. Thank you. Salamat ha. Oo. Sige lang. Masaya naman yung mga DDS dyan. Kasi mga tanga. mahal sa buhay, sa ating pamilya, at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, Makakamit daw po kasi natin ng sama-sama. Oo. Kaya nga nakamit ng sama-sama. Totoo. Nakamit naman talaga ng sama-sama ng mga Pilipino yung pahirap nyo sa kanila. Prime water naman, ayusin nyo. Parang lupa na yung lumalabas sa mga gripo no? Kulay brown na yung tubig. Alin yung nakamit doon? Katangahan. Seryousip naman. Pauto pa kayo dito. Idol nyo, di ba? Lumuhod kayo, sambahin ninyo. Sambahin ninyo. Idol nyo Kala nyo para sa mga mahihirap, ang tatangan nyo. Promise. maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay daw yung Pilipinas. Maniwala kayo dyan? Katarantaduhan yan. Paano mabubuhay yung Pilipinas? Yung iniinom ng mga tao na nakatira sa Pilipinas, ang dumi ng tubig. Kulay brown. Mahina. Walang tubig minsan. Ay, nako po. Paano na yan? Paano mabubuhay yung Pilipinas kung walang tubig? Kung kulang sa supply ng tubig. Yan kasi yung pangunahing issue ngayon Pangunahing problema. Ha? Kaya tinatapik po natin ngayon. Mabuhay kayong lahat. Baka kayo lang yung mabubuhay. Wag nga kami. Eto mga pre, at bigyan din po natin ng reaksyon itong sasabihin ni The Rock. Senator Bato. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates. Congratulations talo yung iba. Lalo na si Bundok, akala niya sikat na sikat gaganong-ganon no. Akala niya bidang-bida. Alam mo yung sikat bidang-bida sa sarili. Bidang-bida. Si Bundok pa ganun-ganon pa akala si Vic Rodriguez akala niya yung paninira niya sa administrasyon noon. Akala niya susuportahan siya ng mga tao. Yung pala wala. Ano ka ngayon? Nga. Congratulations sa mga PDP na talo. For fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador. Si Philip Salvador. Feeling nga naman mananalo. Bida-bida. Kaya ipagdarasal ko na lang kayo. Abay, ginawan drama yung kanyang speech. Walang magnanakaw na mga Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mamatay kayong lahat. Kala niya makukuha niya sa mga kadramahan yung mga DDS no? Ay, nako. Yan yung napala ni Philip Salvador. Nasa basurahan pa rin. Tanga-tanga ka kasi. Bakit? Sabihin mo na ba naman na hindi magnanakaw yung mga Duterte? Sino yung niloloko mo?
Ay, nako. At sa Willie Rebillame, anong ginagawa mo ngayon? Ha? Balik ka na lang sa pamimigay ng jacket. Sa si Willie Rebillame kasi. Alam mo yung ginagawa ni Willie Rebillame? Kakaiba din eh. Oh, ano po yung ginagawa? May magandang kasuotan, nagpa-picture sa kanya, inakbayan niya. Nagpa-picture siya. Kasunod, medyo sakto lang kasuotan, hindi niya inakbayan. Yung tao yung umakbay, nagpa-picture sa kanya, okay. Tapos, merong isang matanda na PWD na nagbebenta po ng sampagita, nilapitan siya. Tinakbuhan ni Willie Rebillame. Nandiri. Ay, nako. Yun yung problema. Saka may pangalawa pa eh, yung namigay siya ng jacket. Masama yung loob. Masama yung muka. Galit. O yun na pala mo, talo ka. Diba? So ito na, tuloy natin. Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez. Grabe yung effort ni Vic Rodriguez. Kala niya, kilala na siya eh. Tuloy. Doc Marites Mata and Pastor Apollo Kibuloy. Lalo na to si Kibuloy, sabi niya, 7 million ang QGC! Agoy! 5 million lang yung bumoto. Pasang awa. Ay. Stay ka muna dyan sa kulungan, ha? Diyan ka muna, ha? Relax ka muna dyan, pastor. Sabi nga, may mga nagsasabi pa nga, pautog sa daw diya. Diyan ka muna. Yan muna yung bahay mo. Diba? Relax ka muna dyan. Tuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that. Pwede daw silang mahalin ng taong bayan kahit walang daladalang ayuda. Pwede naman. Oo. Kasi pwede naman yung mauto sa pamamagitan ng paiyak-iyak, pagkain ng fishball sa tabi-tabi, kunyari mag-ihaw-ihaw ka, o kunyari simpleng tao ka lang, kakain ka ng mga kung ano-ano sa tabi-tabi. Kulang na nga lang tayo yung kainin eh. Diba? Para magmukhang talaga simple. Diba? Pwede yun. Yung mga pakitang tae, ay marami yan. No, mas maganda pang magpakitang tae ka kumpara mamigay ka ng ayuda. Yan yung yun yung mindset ng mga DDS dyan. Kasi nadala ni Bato sila sa paihaw-ihaw ng isda, simple lang daw yung buhay. Ang tanong, yung bulsa, simple ba? Tanong ko lang. Ang bulsa, simple ba? Hindi ko inaakusahan si Bato, ako'y nagtatanong lamang. Pwede pala tayong manalo o mahalin ng tao eh. Kung kakain lang tayo ng fishball, kain tayo sa karinderya na puro simpleng ulam lang. Tapos sabihan mo lang yung mga tao mo, picturean mo ako habang kumakain na, videohan mo ako kasi ito yung ikakalat natin sa internet. Kasi election ngayon, alam niyo naman yung mga DDS, mga tanga yan. Pag kumain ka ng simple dito, sasabihin, kumain ka ng gulay, sasabihin sa'yo, simple lang ang idol ko, ito yung iboboto, ito yung karapat-dapat. Alam mo naman, tanga yung mga DDS na yan, ng mga Pilipino, kaya damihan nyo yung kuha ng picture at kumuha kayo na magpapakalat niyan sa social media para hangaan ako at manalo ako. Ganun lang yun. Kakain ako ng kung ano-ano, ng mga pagkain ng mga mahihirap. Pero mamaya, ay, pagkatapos natin kumain dito, wala nang camera. Masarap na yung pagkain natin mamaya. Huwag yung picturean yung pagkain natin masasarap. Para hindi tayo mabuking. Diskarte. That lesson. And also, I would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit na anong weather, andyan sila. Hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po
yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. Handa na ba kayo? Handa na ba? Pagtatanggol na niya si Digong yan. Siya ang kukontra ng kukontra dyan sa Senado at si Marcoleta. At yung iba pa. Oh. Ngayon, ako gusto ko nga, sa totoo lang gusto ko nga mabalik na yung war on drugs sa Pilipinas. Patayan ulit. Oh, tingnan natin kung kaninong pamilya yung mamamatay. Diba? Kapag tinamaan yung mga DDS, pag namatayan kayo, nakabalik yung mga yan, pag namatayan kayo, huwag yung sasabihin, ay hindi, nagsisi ako na binuto kita. Na-scam ako. Huwag yung sasabihin yan, ha? Tapos sasabihin nyo, natauhan na ako. Oo nga, tama pala si PBBM noon. Huwag yung sasabihin yan. Panindigan nyo yung mga pinagsasabihin nyo ngayon. Kaya kung ako, mas maganda, balik na lang yung war on drugs. Patayan, oo. Diba? Para damay-damay pong lahat. Ganun naman yun eh. Damay-damay tayong lahat. Wala namang pipiliin yung mga yan eh. Oh, DDS ka, walang paki sa'yo yan. Diba? Walang paki sa'yo yan. Mariusip naman. Tingnan mo yung mga DDS dyan na biktima ng war on drugs. Oh, tapos anong komento nila? Sayang yung suporta ko kay Digong. Nagsisi na ako, natauhan na ako ngayon. Naumpog na ako sa katotohanan. Kalukuhan. Huli na. Tama na. At kay Vice President Bibi Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Binigo nyo na kami, bato. Binigo nyo na kami. Nung bawat hearing mo sa Senado, binigo mo na kami. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo kami bibiguin. Yung kalukuhan niya. Maraming salamat. Thank you very much. Ito, tapos na si Bato, bigyan po natin ng reaksyon itong kay Marcoleta, okay? Gusto kong marinig yung mga sasabihin ni Marcoleta dito eh. Saan ba si Marcoleta? Ito. Okay. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Teka lang. Sino kayang paglilingkuran ni Marcoleta, ano? Ako'y nagtatanong na eh. Magtatanong na ako. Sino kayang paglilingkuran nito? Mga Pilipino kaya? O mga incheck? Mga Pilipino kaya? O pamilyang Duterte? Yan ang tanong ha. Nagtatanong lang po tayo. Sige, tuloy. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Hindi, tagumpay lang ng mga Duterte yan. Hindi, tagumpay natin lahat. Ha? Tagumpay lang ng China, mga Chinese, tagumpay ng mga Duterte. Huwag mong sabihin tagumpay natin lahat. Okay? Yan yung maliwanag dyan. Tagumpay lang ng mga Duterte at hindi po tagumpay ng mga Pilipino. Yun yung klaro dyan. Para sa akin po, yan, paniniwala ko yun ha. Paniniwala ko yun. Hindi mo pwedeng kontrahin yun. ito ay tagumpay na rin Kasi subok na ikaw dyan sa Kongreso. Kung, alam namin kung ano mga ginagawa mo dyan. Oh? ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos. Nagkakaisang pagkilos. Hindi ka nga nakikipag-isa. Hindi ka nga nakikipag-isa. Kapag merong Tricom hearing, Quadcom hearing, ikaw yung nanggugulo doon. Nakikipag-isa ka ba? Hindi. Kumukontra ka, sumasabat ka. Hindi ka pa-recognize, sumasabat ka na. Wala. Kongreso pa nga lang eh. Wala
wala kang pakikisama dun. Pakikipagkaisa. Tapos ngayon sasabihin mo, kailangan ng pagkakaisa. Ay, naku po. Para sa kabutihan ng ating bansa. Para ka sa kabutihan ng mga inchik, ng isang pamilya, ng mga Duterte. Ayan. Yun yung paniniwala ko. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Paglilingkod ng buong katapatan. Kanino ba? Ito pa ulit-ulit yung tanong ko na ito eh. Sa mga inchik ba? At sa isang pamilya lang? Anong? Hoy! Marcoleta ha, siguraduhin mo na yung 2,000 pababa na kuryente eh. Magiging totoo yun. Ha? Salamat ha, dahil maraming magiging tamad na mga Pilipino na imbis pambayad na nila ng kuryente yun, yung 2,000 dahil libre mo na, hindi na nila ibabayad. Ambisyo na nila yun. O, wag mo ako sabihin na sa milyon-milyon Pilipino ngayon, walang ganyan na mag-isip. Dahil na libre akong kuryente, pambisyo ko na to. May mga ganun talaga, di maiwasan yun. Pambisyo ko na to. Pang Red Horse, sigarilyo. Pang gala, beer house. O, diba? Salamat ha. Ginawa mong tamad gagawin mong tamad yung mga Pilipino. Salamat. Kung alam mo, mas kapanipaniwala sana yung i-reduce yung yung kasi mahal yung kuryente, i-reduce sana. Doon maniniwala pa ako doon, pero yung ililibre mo. Ako nagbabayad ako ng tax monthly. Every year. Monthly may kinakaltas din naman sa amin eh. Okay. Babayad kami ng tax. Malaki man po yan o maliit yung binabayad namin. Basta taxpayers po kami. Okay? Walang question doon. Tapos, nagbabayad kami ng tax. Ang malilibre ng kuryente. Yung maraming bisyo. Tapos yung bill nila, 2,000 pababa. Paano kami na nagbabayad ng tax? 5,000 to 6,000 yung bill namin monthly. Hindi namin mapapakinabangan yung sinasabi ni Marcoleta, platapurma niya. Sinulugi kami. KO! Tapos yung mga batugan, nakalibre. Ang bihira. Ay, naku po. Marcoleta, hindi mo inisip ng maayos eh. Kung yung, dapat pantay-pantay sana lahat. Lahat makikinabang. Papaanong lahat makikinabang? I-reduce yung kuryente. Diba? Kasi mahal, i-reduce. So lahat po, manegosyante ka man, mamahirap ka man, makikinabang lahat. Dapat pantay-pantay para sa mga Pilipino. Yung sinabi niya Abalos, agree ako dun eh. Marcoleta, hindi po. Pili lang po. KO! Pero ang tanong, matutupad ba? Ayan yung abangan natin. Pagsisikapan ko po, ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat. Na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon Patunayan mo. ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Tingnan natin ha, kung makikipagtulungan ka ha. Tingnan natin. Ang kailangan po Hidwa, hindi daw hidwaan, pero ano bang ginawa niya sa Kongreso? natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan. Huwag mo nang plastikin yung sarili mo. Binigyan ka ng 6 years para gamitin yung kapangyarihan mo bilang isang senador. Huwag mo nang pahambol pa eh. Huwag na! KO! Nakakahiya. Mabubulahin mo pa kami. Huwag naman. At inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan,
kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chair. Kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Interes ng bawat isang Pilipino. O interes lang ng isang pamilya. KO! Ay, nako. Tuloy. Chairman George, at sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. So, ayun lang yung video natin. No? Abangan natin yung pangako ni Marcolita. Ayun, klaro pong pangako yun. Oo, pero hindi po ako talaga totally agree doon sa pangako ni Marcolita kasi hindi po lahat ng mga Pilipino makaka-claim nun. Diba? Hindi po lahat ng mga Pilipino makaka-claim nun. So, dapat sana pantay-pantay. Mamahirap, may negosyo ka, dapat pantay-pantay. Para sa mga Pilipino sana. Hindi lang para sa mga iilan lang. Diba? Oo. Dun pa lang, wala na. Nakikita ko rin, marami pong magiging tamad. Kapag natuloy yun. Pag hindi natuloy, pag natuloy yun, okay? Maraming magiging tamad ng Pilipino at hindi po pantay-pantay. May mga katanggap, merong hindi. So, hindi siya pantay-pantay. Pero kung i-reduce mo lang sana yung kuryente kasi mahal ngayon ang kuryente, lahat makikinabang Mamahirap man, may negosyo ka, mayaman ka man, lahat makikinabang. Basta Pilipino ka. Pero wala Diba? Ginagaya kasi ni Marcolita si Digong para humanga yung tao, para iboto din siya. Kaya ganun talaga. Anyway, yun lang yung ating video ngayon. Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, ayan meron din po tayong Facebook page. Subscribe na kasi kayo sa YouTube, Facebook page, mag-follow na kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video.